magandang hapon po sa ating lahat. Medyo na-traffic lang po ng konti yung moderator natin. So, darating din naman po. Uupo na lang po para po makapagsimula na tayo. Papakilala na po muna natin ang ating mga kasama. Ang topic po sa hapong ito ay the true religion of God is the Holy Roman Catholic Church or Islam. Sa panig po ng Islam, si Rashid Marnel Indasan. Siya po ay Islamic propagator since 1996 to 1998, VSA Buraida, President Masjid Al-Burhan, Asiratal Mustaqim, Daw Center, Project 7 Quezon City, Teach Al-Mukharana Al-Adyan, Comparative Religion. Ladies and gentlemen, Rashid Marnel Indasan. At sa panig naman po ng Catholic, siya po ay bearer of mission ng Asinat-Ilaw Community sa St. Anne po, Taguig. Member and lecturer ng St. Peter's Men's Society, Lay Apologetics sa Quiapo po. A head servant and formator of Bial Family Catholic Community. Dito po nakabase sa San Agustin, Pasig City. Vice Chairman, Evangelization and Lay Formation Ministry. Sa panig po ng Catholic Church, si Brother Paul Sinoga. Ito po ang nakalagay sa kontrata na pinirmahan ni Rashid at ni Brother Paul. The debate format shall be a modified cross-examination type. First, affirmative constructive speech, 25 minutes. Cross-examination by the negative side, 10 minutes. First, negative constructive speech, 25 minutes. Cross-examination by affirmative side, 10 minutes. Second, affirmative constructive speech, 20 minutes. Cross-examination by the negative side, 10 minutes. Second, negative constructive speech, 20 minutes. Cross-examination by the affirmative side, 10 minutes. Conclusion of the affirmative side, 10 minutes. Conclusion of the negative side, 10 minutes. Para po simulan ang talakayang sa hapon na ito, ibibigay na po natin ang entablado sa ating mga. Nandito na po pala yung moderator. Ayan, Brother Cedric. Brother Cedric po, moderator po natin ngayong hapon na ito. Isang agnostic po. Hello. Good afternoon po sa inyo lahat. Ako po ang moderator po nyo. Papakilala ko muna sa sarili ko. Pangalan ko po ay Cedric. Isa po ako agnostic, pero hindi po ako atheist na walang Diyos. No? So ngayon, dito sa magaganap na debate, ang mangyayari
hindi ko po, wala po akong papanigan ni isa sa inyo. No? Kahit ano, Islaman o Kristiyano. Kung sa bagay, may mga nakilala sa akin dito, lalo si Brother Paul, si Bashir na nag-moderator na rin ako one time. Bali, ang napag-usapan nila sa mangyayaring debate, first, ang affirmative constructive is 25 minutes. Test cross-examination by the negative sides 10 minutes. The first, negative constructive speech by 25 minutes, cross-examination by affirmative side is 10 minutes. And second, affirmative constructive speech 20 minutes, cross-examination by negative sides 10 minutes. And the negative constructive speech 20 minutes, then cross-examination by the affirmative sides 10 minutes. So ngayon, and dito magkakaroon ng tatlong tayuan. Una 25, 25, second. At tapos 20 minutes, then in conclusion, 10 minutes. So ngayon, ang affirmative side natin dito ay si Ustad Rashid Hindasan. So ngayon, siya ang unang titindig sa atin. So bali, bago lahat, okay. Bago lahat, simulan natin muna to sa isang panalangin, sa panig muna ng sino gusto yung mauna? Okay na? Okay, so kung hindi, sisimulan natin sa timer. Sino yung magiging timer po natin? Dapat may isang timer galing sa Kristiyano, tapos may isang timer galing sa Islam. Isa sa Kristiyano, isa sa Islam. Sino sa Timer dyan. Ito na lang si Bro Jordan. Pwede rin dito sa may bro. Sa may sulok bro. Ito puan mo. Ay, bago. Bro. Sa akin pala to. Yung bago. Pwede naman eh. Sandali, yung timer, isang kilo ba o yung isang kilo lang? Bali isang kilo lang titignan nila. Titignan na lang isang kilo. Bali isang kilo lang titignan nila. Ayan, ganyan na lang. Share na lang kayo. Titignan na lang. Tapos paalahanan pala pag last 2 minutes tsaka last 1 minute. Paalala. Bali, pagdating ng halimbawa, mga 5 minutes, papaalala niyo. 5 minutes, 10 minutes, saka Okay, ready na ba lahat? Okay, ready na ba lahat? Okay. Okay. Okay na ba? Okay, ready na ba? Okay. Sisimulan na po ni Brother Ustad Rashid Hindasan affirmative constructive speech ng 25 minutes. Okay? Timer. Start now. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. O aming Panginoon, Allah, iyong paluwagin para sa akin ang dibdib ko. Padalain mo para sa akin ang gawain ko. At kalagan mo ang buhol ng dila ko upang maunawaan nila ang sasabihin.
Assalamualaikum, sumainyo po ang kapayapaan. Magandang hapon po sa inyo mga kababayan. Nais ko muna pong ipagpauna, malapit na po sa puso ko ang mga Katoliko. Ang pangalawang pamilya ko po, in other words, doon po sa side ng aking asawa, ay natinuring ko pong magulang na, gayon din ang aking mga kapitbahay na kinalakihan. Natinuring ko ng mga kapatid ay mga Katoliko. Ang mga nakasama ko sa buhay ko ay Katoliko. Ako rin po, lumaki ng aral sa isang Catholic school. Actually, mamaya papaliwanag ko, wala namang debating nagaganap sa Muslim at Katoliko. Puro about peace, puro dialogue na lang. Patigas na lang ang ulo talaga ni Paul. Inamon pa tayo eh. Pero okay, maganda. Sports lang naman po ito. Pagkagayon pa man, tumitindig po ako sa mga sandaling ito. Bilang mangaral sa pananampalatayang Islam, nadala-dala ang katotohanan upang ibahagi po namin sa inyo. Katulad nga po ng sinasabi ng Quran, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Our duty is only to convey the message. And by conveying the message, we are already rewarded by Allah. Tanggapin man ninyo o hindi. Ang mahalaga, nagpapasalamat ako sa inyo sapagkat hindi na ako nahirapan i-convey, ibahagi sa inyo ang katotohanan na nakasaad sa Quran al-Karim. Sisimula na po tayo. Ang ating pong paksa, the true religion of God is the Holy Roman Catholic Church or Islam. So tandaan po ninyo, sinasabi kung anong reliyon, alin sa dalawa, ang talagang tunay na reliyon galing sa Diyos. Siyempre, bilang Muslim, gagamit muna ako ng internal evidence. Bakit ko sinasabi, bakit ako naniniwala na ang Islam ay galing sa Diyos? Makatwiran lang na dapat tanungin natin ang Diyos. At ang internal evidence na gagamitin ko, unang-una ay Quran. Siyempre, yun ang sinasampalatayan lang po namin. At mapapatunayan ko po sa inyo mga kababayan na talagang napakalinaw ng Quran. Wala nang mas lilinaw pa sa Quran. Pagdating sa pagpapahayag kung ano ang tunay na reliyon galing sa Diyos. Una, ang sabi po ng Diyos, ang sabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Kaya panatilihin mo ang iyong mukha sa reliyong dalisay. May reliyong pala na inuutusan tayo ng Panginoon na iyong ibaling, iharap, panatilihin ang iyong sarili sa isang reliyong dalisay. Ang kalikasan ni Allah. Aba, meron palang reliyon na talagang likas sa Diyos. At ito'y sa kadalagahang ito, sa makatwid sa reliyong ito, nilikha ang mga tao. Aba, mayroon palang sadyang reliyon, likas sa atin, na sa pamamagitan ng kalikasan ito, sa pamamagitan ng reliyong ito, nilikha ng Diyos ang mga tao. Walang pagpapalit sa pagkakalika ni Allah. Yan ang matuwid na reliyon. Iyan ang matuwid na reliyon. Ngunit marami sa mga tao hindi nakakala. Meron palang reliyon. At yung reliyon na yun, likas sa atin, naturalesa sa atin, katalagahan na ibinigay ng Diyos sa atin, na sa pamamagitan ng katalagahan ito, sa makatwid, sa pamamagitan ng reliyong ito, nilikha ng Diyos ang mga tao. May reliyon. At impact, pinagtibay pa nga, kinumpirm pa, ipinalagay po sa atin.
upang mapalagay ng tao ang mga Muslim na talagang nasa tunay kaming reliyon. Bakit? Ano po ang sabi? قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Say, O Muhammad, sabi ng Diyos, sabihin mo Muhammad, sabihin niyo mga Muslim, truly, my Lord has guided me. Katotohanan, ang aking Panginoon ay pinagnubayan ako sa tuwid na landasin. My Lord has guided me to a straight path, a right religion, a right religion, ang tunay na religion. Pinagnubayan kami sa tunay na religion. Anong religion yun? The religion of Abraham. The religion of Abraham. And he was not al-mushrikun. Hindi siya kabilang sa mga nagtambal sa pagsamba sa kanyang Panginoon. Diyos mismo nagpatibay. Diyos mismo nagsabi na kami pala pinagnubayan niya sa matuwid na daan, sa totoong reliyon, sa reliyon ni Abraham. Eh anong pangalan ng reliyon niya? Anong pangalan ng reliyon? Yung patitubang reliyon eh, pinarehistro sa SEC. Hoy! Wala pa SEC no? Wala pang mundo, may reliyon na. Anong pangalan ng reliyon? Sino nagbigay ng reliyon? Sino nagsabi na ang pangalan ng reliyon nito, ang dalisay ng reliyon nito, ang tuwid ng reliyon nito, ang reliyon ni Abraham? Pakinggan po ninyo. Diyos mismo nagsabi, I'm using internal evidence. Anong pangalan ng reliyon? Ang sabi po ni Allah, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Truly, the religion with Allah, tunay na ang reliyon sa ganan kay Allah ay ang Islam. Truly, the religion with Allah is Islam. Sinong nagsabi na ang pangalan ng dalisay na reliyon sa makatwid ang pangalan ng reliyon ni Abraham ay Islam? Walang iba kundi ang Diyos, ang Rabbul Alamin, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Dapat ganyan din niya ipakita na sinabi ng Diyos, ang tuwid na reliyon ay Holy Catholic Apostolic Roman Catholic. Ha? Tingnan natin kung anong internet evidence ang gagawin niya. Ako may napapakita ko eh. Kaya nga wala na kalituan sa Muslim eh. May nakita ba kayo sa Muslim? Ang pangalan ng reliyon ay ganito, ganito. Nagkakaisa ang Muslim sa buong mundo na ang pangalan ng reliyon ay Islam. Sa Bible, hindi mo makikita yan eh. Tuloy tayo. Ang reliyon pa lang ito, ang matuwid na reliyon ito, ay reliyon ni Abraham ng pangalan Islam. Bakit matuwid? Ano ba si Abraham? Ang sabi po ng Quran, Ma kana Ibrahim Yahudiyan, wala Nasraniyan, walakin kana Hanifan Musliman, wa ma kana minal mushrikin. Sino si Abraham? Abraham was neither a Jew. Hindi siya Hudyo. Apo niya Hudyo eh. Paano magiging Hudyo si Abraham? Lahi yung tribo yun eh. Hindi rin siya Kristiyano. Uy, kamakailan lang naman nagkaroon ng salitang Kristiyano. 3 talata lang sa Biblia. Ngunit siya ay isang totoong Muslim. He was not al-mushrikun. Hindi siya kailanman nagtambal sa pagsamba sa nag-iisang Khalilur Rahman, ang best friend ng Diyos. Sunod, ano pa sinabi ni Allah patungkol po sa relyon ito? Ang sabi po ni Allah, makibaka kayo alang-alang kay Allah ng totoong pakikipagbaka. Siya, si Allah, He has chosen you, Islam,
and has not laid upon you in religion any hardship. It is the religion of your father Abraham. Ang Islam pala ay reliyon ng iyong amang si Abraham. It is He, si Allah, who has named you Muslim. Both before, noon pa pala, yung mga tagasunod ni Abraham, tinawag ng Muslim. Ha? He has named you Muslim, both before and in this the Quran. Yung mga tagasunod ni Propeta Muhammad SAW. And you, that the messenger may be a witness over you, and you be witnesses over mankind. Kaya linaw po ng Quran. Sinabi na nasa dalisay na reliyong kami, nasa matuwid na daan, Sirat al-Mustaqim. Totoong reliyon, ang reliyon ni Abraham ng pangalan ng Islam. Pagkatapos, ano ba ang sabi patungkol sa reliyong ito? Kasi kami pala Muslim na noon. Reliyon ito ng aming amang si Abraham. Siya al-Hanif na kailanman hindi nagtambal sa pagsampa sa Diyos. Hindi alam ni Abraham ang Trinity. Nasa matuwid na landas. Kaya, bilang Muslim, sinasabi sa amin ng Quran ng malinaw, kami ay pinagnubayan sa matuwid na landas. At kinumpleto pa para mas mabuo ang reliyong ito. In other words, wala kang nangahanapin, wala nang kakulangan pa. Kumpleto na. Nung dumating ang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kumpleto na ang kanyang reliyon. In other words, wala nang idadagdag pa, wala nang ibabawas pa. Ito na ang way of life ng tao. Submission to the will of God. Kaya sinabi niya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Sa araw na ito ay nilubos ko para sa inyo ang reliyon ninyo. Binuho ko sa inyo ang pagpapala ko at kinalugdan ko para sa inyo ang Islam bilang reliyon. Sa mismo nagpatibay, sa mismo nagsabi, kinalugdan ko na kayo, binuho ko sa inyo ang pagpapala ko. Buong-buo ng pagpapala ng Allah, ng Diyos, sapagkat kinumpleto niya na ang Islam, ang reliyon na ibinigay po sa akin. Malinaw po ang internal evidence. Napaka-linaw, napakatibay ang internal evidence na ipinapakita ko sa inyo mga kapatid. Kaya, paano? Kung pwede ka ba sinabi na ng Diyos kung ano pangalan ng reliyon, di ba? Sinabi na ng reliyon ito'y matuwid, tama, tumpak ang reliyon ni Abraham. Kaya matigas ang ulo ng iba eh. Pwede ka ba bang pumili ng ibang reliyon? Malibang sa reliyong ibinigay na ng Diyos? Ano pong sabi ng Diyos sa Quran? Tingnan nyo, kompleto talaga ang Quran eh. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang sino mang maghahangad pa ng iba pa sa Islam bilang kanyang reliyon, hindi iyon matatanggap mula sa kanya, at siya sa kabilang buhay ay kabilang sa mga malulugi. And in the hereafter, he will be one of the losers. Hindi ka na pwedeng pumili ng ibang reliyon. Kaya napakalinaw kapatid. Ngayon, ano ngayon ang kainagnan pag nasa tamang reliyon ka? Ha? Hindi ka na pwedeng pumili. Pag nanatili ka sa tamang reliyon, anong kainagnan? Siyempre, kaligtasan. Kaya ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ibadi la khawfun alaykumul yawma wa la antum tahzanun. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا
said, sasabihin sa mga mananampalataya, O my worshipper, o aking mananamba, wala nang pangamba, wala nang takot. No fear shall be on you this day, nor shall you grieve. Palibasa kayo'y mga Muslim, palibasa kayo'y sumampalataya sa aming mga tanda, at kayo'y mga Muslim, pumasok kayo sa paraiso. Allahu Akbar. Pumasok kayo sa paraiso. Kaya, napakalinaw ng Quran, mga kapatid. Inukoy ang kung ano ang matuwid na reliyon, kung ano ang totoong reliyon, ang dalisay na reliyon, ang tuwid na landas, ang reliyon ni Abraham, ang pangalan ng reliyon, Diyos mismo nagsabi, ito ay Islam. At wala ka nang, hindi ka na po pwedeng pumili pa ng ibang reliyon malibang sa reliyong itinalaga, ibinigay sa iyo ng Diyos. Sapagkat pag ginawa mo yan, pag pumili ka pa ng ibang reliyon, mapapabilang ka sa mga talunan. Yan po ang aking internal evidence na talagang napapatunayan ko ang reliyong ito galing sa Diyos. Galing sa Diyos. I hope makapagbigay din siya ng internal evidence na mababasa niya sa atin na Diyos mismo sa ganang kanya, sa aklat nila, ang nagbigay ng reliyong ito. Pero mapapatunayan ko sa inyo mamaya, hindi po Diyos tao, inimbento lang. Ngayon gagamit ako ng external evidence. Bibilisan natin ilang minutes na po. 7 minutes. Ha? Ang 7 minutes. Remaining. External evidence. Gagamit tayo ng external evidence kung ano sinasabi ng iba patungkol sa pananampalataya nito. Pakibasa ka pa. Unang-unang gagamitin ko, yung catechism po ng Catholic Church. Ano po ang sabi? Kaya ayoko na makipagdebate sa Katoliko eh. Bakit? Ito po ang sinasabi nila. Ang simbahang Katoliko mismo. Pakibasa ka pa din. Number 841. The Church. Relationship with the Muslims, page 244. The plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator. In the first place, amongst whom are the Muslims. These profess to hold the faith of Abraham, and together with us, they adore the one, merciful God, mankind, judge on the last day. Aba, I'm using their own book. At ang sabi nila, ang pangako ng kaligtasan o ang plano ng kaligtasan, the plan of salvation, are also for those who acknowledge the Creator. Una't higit sa lahat, ang mga Muslim. Sapagkat ang mga Muslim, katulad din natin mga Katoliko, sabi nila, they adore the one true God, the God of Abraham. O di kinikilala nila ng mga Muslim pala, kumikilala sa Diyos na tunay. Allahu Akbar. Kaya nga, wala nung debate sa Muslim at Katoliko eh. Maliligtas din pala Muslim. Nagalit nga ang Protestante at Evangelical eh, nung ipinahayag nila ito eh. Malino, dapat tapos na ako eh. Tutusin. Tuloy pa natin. The show must go on using external evidence. Ano pong sabi? Wikipedia. Siguro, alam naman ninyo yan. Panahon ng internet ngayon. Ano pong sabi? Islam is a monotheistic and Abrahamic religion. Aba! Encyclopedia mismo nagsasabi, hindi sa Muslim yan. Ang Islam ay monotheistic, naniniwala sa isang Diyos at reliyon ni Abraham. Ano pa? Yung Catholic Encyclopedia. Aba, yung Catholic Encyclopedia, malakas-lakas yan. Ano sabi? Islam, the religion that God set forth for Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad. Islam, ang reliyon that God set forth for Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad. Kaya ang tibay eh. Ano pa? Britannica. Ano pa sabi sa Britannica? Ibilisan natin. Islam, major world religion. In Islam, Muhammad is considered the last of a series of prophets, including Adam, Noah, Abraham, Moses, Solomon, and Jesus. And his message simultaneously consummates and completes the revelations to earlier prophets.
May kumukontra. Nag-brown out natin. May kumukontra ako pati. Patay! Pinatayo. Okay. So ginamit ko po yung external evidence po natin. Ilang minutes na lang, kapatid. Kasi meron akong gustong punto rito. Isa na lang siguro. Isang external evidence lang. Ha? Para makita ng ating mga kababayan. Anyway, meron naman tayo dito kopya pa. So, no wonder, tinatanggap naman pala ng Roman Catholic na tayong mga Muslim, we worship the God of Abraham. Dapat wala na kayong tinututol sa amin. Diba? Kasi yun naman sinasabi sa atin ng Quran. Ang inyong reliyon ay reliyon ng inyong amang si Abraham. Kaya, ilang minutes na lang, kapatid? 3 minutes na lang. Okay ba? Ngayon, tatanong tayo ng konti, kapatid. Bakit ako tumututol? Kasi 3 minutes na lang eh. Meron akong gustong ipakita. Bakit ako tumututol na ang Roman Catholic Church ay hindi reliyong galing sa Diyos? With all respect sa mga Katoliko nating kababayan. Una, hindi naman po Diyos ang nagbigay. Kailan nagsimula? Pwede ko ba natin? Man-made major doctrine. Yung Trinity, inimbento po. Hindi po yan nagsimula pang Trinity nung mga 3 to 5th century na. 300, 500 taon na, wala na si Kristo sa mundong ito. Konti na lang ang oras natin. Nag-invento sila ng Homosius para kontrahin nila doon si Arius na isang pari din. Ang paniniwala niya, si Kristo tao, nilalang, hindi Diyos. Para makontra nila yan, nagkaroon ng Council of Nicaea o Nicaea, 325 after Christ. Doon nag-invento sila ng salitang Homosius. Invento nila yan eh. Para saan yung Homosius? Ang kaganapan sa yung Homosius ay co-substance, si Kristo daw, co-substance ng Diyos at kapantay ng Diyos. Hindi pa natatapos doon. Ha? Tatanong tayo ng konti. Kasi ilang minutes na lang, 2 minutes na lang. Yung pangalan ng reliyon. Ang Islam, pinakita ko sa inyo, internal evidence, Diyos mismo ang nagbigay. Paano? Ayon sa libro ng Katoliko. Pasahin mo, kapatid. The name of the religion. The name of the religion. Discourses on the Apostles' Creed, page 191. In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic was proposed but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Mali yung Roman Catholic. Pinurpose yun, pero ni-reject. Sino nag-reject? Mga bishop. Kaya napagkasunduan ng mga bishop. Ang official na pangalan, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kailan nagsimula? Ano ni Kristo? Hindi. 1870. Nauna pa yung pangalang Pilipinas. 1870 lang. Nagkaroon ng the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Paano mo masasabing sa Gusto? Pangalan pa lang, pinagbutuhan. Mali pala yung Roman Catholic, rejected. Sapagkat the official name is the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kailan na-ibento? Kailan nabuo? 1870, nauna si Magellan. Si Magellan 1521. Pagkatapos binigyan niyang pangalan ng lugar nito, Los Islas Pilipinas. Nauna pa yung salitang Pilipinas na naging official. So, mga kapatid, yan po ang aking presentation. Maraming salamat po sa inyo. Salamat. Okay. Bali ngayon, pagkatapos ng 25 minutes na presentation ni Brother Rashid, ngayon magtatanong naman si Brother Paul
kay Rashid tungkol sa kanyang inilata. Ngayon, ito ay 10 minutes. 10 minutes. Running time. Start now. Magandang hapon, Brother Rashid. Magandang hapon din po, mga kababayan. Binasa niyo po kanina, sabi, usapan namin ni Brother Rashid ay profesional na tanungan. So wala po ditong babuyan, no, ng personalidad. At kaya kung referensya, tanong, kung hindi alam, okay lang. Kung alam, okay lang din po. Ganun lang po kasimple yun. Binasa niyo po kanina yung CCC 841. Nabasa niyo po ba yung CCC 846? Opo. Ano po ang nakalagay sa CCC 846? Ang pagkakalam ko po yun, habang binubuklat ko. Ang pagkakaiba sa 846, outside the church, there is no salvation. Okay. Paano pinaliwanag dyan sa 847? Alam mo, ito po yung, ang pagkakalam ko sa pag-aaral ko, ito po kasi yung matatandang pahayag ng Roman Catholic. Hindi po. Ang tanong ko po, paano pinaliwanag dyan sa 847? Kasi binasa niyo po yung 841, dapat nabasa niyo po yung 847. Yan nga po, pinapaliwanag ko na nga po eh. Ano po, ayoko yung basahin po kasi baka maubos yung oras. Ang pagkakalam ko po dito, ito po kasi matandang paniniwala na ito ng Roman Catholic na hanggang ngayon nanatili pa rin. Kaya yung 846, kung pag-aaralan mo malalim-lalim Mr. Paul, mas naunang paniniwala yan ng Roman Catholic bago nila ipahayag yung 841, the church relationship with the Muslims. Bakit? Sapagkat wala pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinahayag na ng Roman Catholic, kapag hindi ka Katoliko, hindi ka maliligtas. Unfortunately, hindi na nabura yun sa paniniwala ng Roman Catholic. Kaya lang, the way na tinignan mo ito, magkakontra itong dalawa. Okay, tuloy po tayo. Sige po. Doon po sa binasa nyo sa discourse, says of the Apostles, tama po ba? Sa page 191. Nung sinabi, the Holy Roman Catholic Church, tinuloy niyo po ba ang basa? Anong nakalagay doon? Hindi na po kumpleto yung dala ko rito, pero yan po ay nasa software po, copy ko, nasa laptop ko po. Panahon-nahon ng internet ngayon eh. At yung po, naniniwala ko sa aking pagbabasa, yan po ay ginawa sa Vatican Council. Meron po ako rito, kaya lang wala na tayong panahon para basahin pa. Ito categorical lang. Pero malinaw dyan na sa 1870 doon pa lang naging official yung pangalan po ng inyo. So nabasa niyo po yun sa discourse? Nabasa ko po. Nakalagay po ba doon pagkatapos ng the Holy Roman Catholic Church is a descriptive nung simbahan? O sinabi bang yun yung pangalan? Alam mo ninyo, as descriptive. Nabasa niyo po ba doon na as descriptive? Gumagamit po kayo ng semantics. Kaya descriptive dyan, kaya official. Ang tanong ko po kung nabasa niyo po ba doon na nakalagay descriptive? Nabasa ko po ang discourses o Apostles' Creed. Okay, maraming salamat po. Yun po masasabi ko. Okay, salamat po. Nakita niyo po ang ganda ng tanungan, kung hindi tinatanggap, tuloy lang, kung tinatanggap, tuloy lang. Kaya wala po ritong pitpitan. Salamat. Nung wala pa si Muhammad, may relihiyon ng totoo. Meron na po. Meron na. Ayon sa paniniwala niyo po, yung relihiyong totoo, nawala po ba ito o nakurap? Ang relihiyong totoo ay nawala o nakurap? Hindi po. Ang tao po ang nawala sa matuwid na landas. Pero ang relihiyong po, yung tao yung nawala, yung relihiyon na natili, yung totoo. nanatili po. Sino yung mga tao doon ngayon? Ganito po yun. Inikilala po namin pagbago dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may tunay na tagasunod si Kristo. At ang tunay na tagasunod ni Kristo ay mga tinawag ng Muslim. Nasa Quran po yan. Hindi, ito tanong ko. Yung relihiyon na totoo, bakit nung nakurap siya? Sabi mo, tao lang ang nakurap. Walang natira. Meron din po. Meron natira. So may nanatiling totoo? Ganito po yan. Meron po nanatiling totoo. Kasi inamin naman po ng Quran yun. So may nanatiling nangangaral ng totoo? Pakinggan po ninyo.
Hindi po ako nagpapabasa muna. Ang tanong ko po, may nanatiling nangangaral ng totoo May nanatili po na lumakad sa totoo. at nangangaral ng totoo. Nangangaral, hindi ko po sinasabing may nangaral, pero nanatili pong totoo. Kasi So, yung pangangaral po, ganito, kung ang tinutukoy mo ay pangangaral ng isang propeta, wala na po pagkatapos ni Kristo kasi dumating muna si Propeta Muhammad, kailangan hintayin yun. Pero, yung nanatili sa kanyang reliyon, sa kanyang gawin, kasi si Propeta Jesus, para sa Israel lamang, Sige yun po. ang paniniwala namin. Okay. May nanatili sa turo ni Jesus hanggang sa pagdating ni Propeta Muhammad. Okay, sige. Kinilala yun ng Quran. Sige, tuloy po tayo. Ibig sabihin, yung ipinangaral ni Muhammad, pagkatapos nung anong kaibahan ng ipinangaral ni Muhammad doon sa mga nanatiling totoo? Anong kaibahan? Halos wala po kasi yung mga nanatiling totoo, isa lang ang Diyos na sinasamba nila. Tanong ko po, kailan po nawala yung totoo? Kailan po nawala ang totoo? Kasi kung kabuang katotohanan, hindi nawawala yun, kapatid. Yun pong aming stand. O kailan po nawala yung mga taong naniniwala doon sa totoo? Kailan nawala? Anong petsa? Pag sabi kailan, petsa o Hindi ko masasabi ang petsa, kapatid, sapagkat sa pagitan ni Kristo at ni Propeta Muhammad, halos 500 taon. Ngunit ang stand ko, naniniwala kami, may nanatiling lumakad sa matuwid na landas. Bakit? Ay, sana basta hayaan mo kung bumasa ng Quran. Ha? Hindi na po, hindi ko na po pinababasa. Hindi na po kailan. Sapagkat ipinagpaunan ng Quran, yung mga taong kumilala kay Allah at sa huling araw, sa kanila'y wala ng takot, wala ng pangamba sa araw ng pag-uwi. Ngayon po, dahil lagi nyo rin lamang nababanggit ang Quran, tinatanggap mo ba na unang naipangaral ang Biblia kesa sa Quran? Ang Biblia, kung ang tinutukoy po ninyo, ang Biblia itong tangan-tangan natin, hindi po ako masyadong naniniwala. Hindi po yung nagtanong. Hindi Biblia topic natin ha. Ito stand ko. Sandali. Kung ang tinutukoy po ninyo itong Biblia meron tayo, particular 27 books sa New Testament, hindi po ako masyadong naniniwala. Hindi po. Na ito, Malinaw po kasi ang tanong ko, Mr. Moderator. Ang tanong ko. Sandali, itutuloy ko lang. Sige. Hindi ako masyadong naniniwala na ito'y pinangaral na wala pa si Propeta Muhammad. Sapagkat may ebidensya ko, hindi pa ito nabubuo. Kailan lang ito nabuo? Kailan yung topic natin? Ang tanong ko po ito. No? Kasi para masira ang argumento, dapat puntahan natin ang ebidensya. Isa sa Quran. Tinatanggap, ano ba ang nauna? Ito na natanong ko. Ano ba ang nauna na naipangaral? Biblia o Quran? Ganito po stand namin. Ang unang naipangaral, ganito. Taurat, Injil, Quran. Yung Injil, di ba? Ayun yung Ebanghelyo, Gospel. Ganito po. Yung Injil, yung po ay galing sa langit na ibinaba kay Jesus Christ. Ayon po sa inyong pag-aaral ng kasaysayan. Pwede mo bang magbasa? Hindi po. Ayon po sa inyong pag-aaral ng kasaysayan. Kasaysayan na. Yun na ang magsasabi. Ano ang unang naipangaral? Biblia ba? O Quran? Kasaysayan. Ang siyang magsasabi ng Ganito. ano? Sige. Ito naman ang amon ko sa'yo. Kung tinutukoy mo Biblia, kung tinutukoy mo kung anong unang naipangaral sa maraming bansa, kung Quran o Biblia, ang aking stand, mas nauna ang Quran kaysa sa Biblia. Siya na makukuha mo o mababasa mo na sinabi na ang unang naipangaral ayon sa kasaysayan ay Quran at Biblia. Mamaya po pagtindig ko, patutunayan ko po sa inyo, halos 500 taon na ang nakalilipas, hindi pa nabubuo ang Biblia, partikular ang New Testament. Hindi pa natatapos ng mga Katoliko na i-assemble ito, i-invento ito. Kayo naman kasi nag-invento nito ito. Ang tanong ko po ito, Kung ang tanong mo, technically speaking, ano mas nauna? Quran
o Biblia? Ang stand ko po, mas nauna ang Quran. Ang tanong ko po ay, Ang tanong po, Mr. Moderator, ang stand ko ay yung Biblia sa kanyang kabuuan ha. Kasi kahit nung wala na si Kristo, hindi pa to kumpleto. Meron akong ebidensya. Evidence. Mamaya, babasahin ko sa inyo. sige, maraming salamat po. Ano, sandali na. Okay, magandang tanungan to Okay. Sana pagka si Brother Mendoza ganun din magtanong patulad kung anong ginawa ni Brother Paul para okay? Sandali, sisimulan natin ulit kay Paul ng 25 minutes. Okay, timer start now. Muli, magandang hapon po sa ating mga kababayan na Muslim at mga Kristiyana. At ako po talaga ay natututo din naman sa talakayan na ito kasi mukhang nanonood pa po ako ng Blue Blink BTX nakikipagdebate na po si Brother Mendoza. Nanonood pa po ako ng SETI, ang munting prinsipe, nakikipagdebate na po siya. Kaya po isang karangalan na makaharap ang ating kapatid na Rashid Mendoza. Ito po ay isang dialogo. More than a debate, this is a dialogue. No? Pagaman meron po kami cross-examination, asahan niyo po sa aming panig at aasahan ko lang po sa panig ng ating mga kapatid na Islam. Wala po ritong personalan. No po? So, ang layunin lamang po natin ay mapalalim ang pananampalataya. Ang layunin po namin dito makita kung sino ba ang may totoong relihiyon. Sa makatuwid bagay ang totoong relihiyon na ito, ang siyang nagdadala ng totoong pananampalataya. Sa huli, nasa tao po ang desisyon. Gusto ko lamang po linawin, na ang Katoliko ay walang monopolya ng katotohanan. Catholic do not monopolize truth. We neither monopolize salvation. Hindi po namin sinusolo ang kaligtasan. Hindi po namin sinusolo yung katotohanan. Sa katunayan, maraming aral ang Islam na may pagkakahalin tulad sa aral naming mga Katoliko. Tinuturo nyo na iisa ang Diyos, aral din po namin yun. Siguro sa mga konsepto, marahil may debate, pero tinuturo din po namin yun, aral din po namin yun. Ang pagbibigay galang, ito po ang tagang gustong-gusto ko sa Quran. Kasi Marian po ako Mariology po. Ang gustong-gusto ko po ang pagbibigay galang sa ating Inang Maria. No? Turo din po namin yun kung paano yung ginagalang si Maria, ganun din po namin siya ginagalang. Ang paniniwala sa kaligtasan, turo din po namin iyon. Kaya nakikita niyo po, umaagree ako kay Brother Rashid na oo, may pagkakapareho, pero ang pinag-uusapan ko dito ay yung totoo. Pag sinabing totoo, ibig sabihin 100% totoo. Hindi 50% truth, tas 50% hindi totoo. Hindi 75% hindi totoo, at 25% totoo. Pag sinabing totoo, ang ibig sabihin 100% truth. At para malaman at ma-establish ito, dapat patunayan mo na kayo ang tunay na relihiyon. Kaya po ito ang aming napili na topic. Saan na po ang doktrina? Trinidad, pagtawag ng Ama. Saan na po ang doktrina? Patunayan muna kung sino ang totoo. Sapagkat kung ikaw ang totoo, nangangahulugan na ang iyong mga aral ay totoo. Sabi nga po, sa 1:8:32, ito ang ating mababasa. Basa. At inyong makikilala ang katotohanan. At ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ayan. Ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Kaya nga po ang pinag-uusapan namin dito, the true religion of God. Yung 100%, kung kakain po tayo ng burger, gusto po natin 100% pure beef.
Kung tayo po ay bibili ng damit, gusto natin 100% original, 100% cotton. Pag tayo po ay bibili ng sapatos, gusto natin 100% original para hindi ka matanggalan ng swelas. Kung may pera, pera rin lamang. Ngunit sa relihiyon, libre. Dapat alamin din natin kung sino ang may 100% na katotohanan. Sa pananampalataya po, na kanino po ang 100% truth. Again, the CCC explained, nakaisa namin ng Muslim sa paniniwala na may iisang Diyos. Pero meron po kanina, binasa na 846 at meron po 847. Mamaya po papaliwanag ko bakit mo binabasa ang 841, hindi mo pinaliwanag yung 846 at 847. Kung merong karapatan magpaliwanag ng CCC, kami yun. Ang may karapatan magpaliwanag ng doktrina namin, kami yun. At hindi po kayo. Yan. Kasi po ako, wala po kayong maririnig na ipaliliwanag ko ang inyong doktrina. Ang pag-uusapan natin dito, sino ang totoo? Alam niyo po, hindi na po kinakailangan mag-aral ng theology para malaman kung anong totoo. Hindi na po kinakailangan na mag-aral ng malalim na pag-aaral para malaman natin kung sino ang totoong simbahan. Hindi na po natin kailangan mag-aral nun. Ang kailangan lamang po natin makita yung mga tanda ng totoong relihiyon. Hindi na po natin kailangan mag-masteral o mag-doctoral. Simple lamang po. At tiyak ako, mas lalo yung maiintindihan ito. Lalo na po yung ating mga kapatid na Islam at ating mga kapatid na Kristiyano. Na maunawaan natin ito. Hindi po kailangan ng malalim na pag-aaral. Pag sinabing totoo, sinong nagpasimula? Para malaman natin ang totoo, tanungin natin, sino ang nagpasimula? No? At ito po ang inaantay ko kay Brother Rashid Indasan. Sabihin niya, kailan nagsimula at sinong nagpasimula? At huwag niya po itong patutunayan gamit ang Quran. Pwede po gamitin ang Quran. Nga lamang, hindi ka po pwedeng manatili o ikahon ang iyong sarili sa Quran. Sapagkat kung Quran ang gagamitin mo para patunayan na kayo ay totoo, naku po, umiikot lamang po tayo at nagbobolahan. Self-service po ang tawag po. Kasi po ako, hindi ko patutunayan ang relihiyon namin. Biblia lang ang gamit. Gagamitin ko to, pero hindi Biblia lang. Susuportahan ko po ng mga referensya at ebidensya ang kasaysayan na hindi po nakapagsisinungaling. No? So, pangalawa, una, sinong nagpasimula? At inaantay ko ito kay Brother Rashid mamaya sa kanyang tindig. Pangalawa, saan ba sila nagmula? Muli, i-establish natin. Hindi lamang Quran dapat ang gagamitin mo. Ang dapat mong gamitin, suportahan mo siya ng ebidensya. At kailan nagsimula? Ayon sa kasaysayan at ayon sa inyong internal evidence sa tinatawag, kailan ito nagsimula? At ito po ang gusto nating marinig sa ating kaibigan na si Brother Rashid Indasan. Dapat ito ang ipaliwanag niya, hindi doktrina. Kasi ang doktrina, malalaman mo kung totoo, kung ito ay nanggaling sa totoong iglesia o totoong relihiyon. Kaya yung doktrina, Trinidad, hindi ko papatulan yun. Kasi nga, ang pinag-uusapan dito, tunay na relihiyon. Yun po ang tema namin. Ngayon po, sino po ba, ano po ba ang tunay na relihiyon? At bakit sinasabi ko na ang tunay na relihiyon ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? The true religion where God deposited the 100 true faith. Ang Islam maaaring may katotohanan at hindi ko yun itatanggi. Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung 100% na totoo. Kung mamimili po tayo, saan po natin gusto? Sa 100% na totoo o sa 75% o 50% lang na totoo? Alam natin na lahat gusto
100% na totoo. Paano natin malalaman? Una, kagaya po ni Brother Rashid, gagamit po ako ng Biblia. Ang nagtatag ng relihiyon ay si Jesus. Nagtatag po siya ng isang simbahan. Basahin po natin yung Mateo 16, talatang 18. Ito po ang ating mababasa. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo po ang aking iglesia. Malinaw po. Ang Panginoong Jesucristo ay nagtayo ng iglesia, nagtayo ng relihiyon, nagtayo ng simbahan. At ang itinayo, isa. Nagtayo siya ng totoo. Nag-iisa nga, hindi niya po sinabing, at ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking mga iglesia. Ang tinayo pong relihiyon, isa lang, hindi po marami. May totoo. No? Tignan po natin sa kasaysayan. Nabasa po natin sa Biblia na may totoo. Ngayon naman po, external evidence. At ito po ang gusto kong makita mamaya kay Brother Rashid. Opo, binasa niya kanina, the Muslim is Abrahamic monotheism religion. Tama naman, walang problema doon. Ang problema, kayo ba yung totoong tinayo? Kasi marami pong monotheistic. Marami pong monotheistic. Iglesia ni Cristo, monotheistic. Iba relihiyon, monotheistic. Marami po tayong monotheistic. Pero sino yung totoo? Kaya ang Catholic do not monopolize salvation. We do not monopolize truth. Ano po ang sabi ng kasaysayan? Christianity sa History of Western Civilization, page 177. Ito po yung mga nakikita natin sa silid-aklatan ng mga paaralan. Christianity, during the reign of Tiberius, the religion which was destined drastically to reshape classical civilization, came into being. Jesus of Nazareth was one of many Jewish teachers and preachers, but his career and personality launched a movement. Malinaw po sa kasaysayan na si Jesus ay nanguna sa isang gawain. Nanguna po ang Panginoong Jesucristo sa isang pagtatatag ng relihiyon. No? Basahin pa po natin sa kasaysayan pa rin. Nakita niyo po, Biblia referensya. Kasi pag Quran lang, self-serving po yun. Kasi ako, pwede ko rin naman sabihin na Katoliko, hindi ko Kristyanismo eh. Biblia lang ang gagamitin ko eh. Pero ayoko lukuhin ang sarili ko. Kasi pag Biblia lang ang ginamit ko, eh self-serving po yun. Dapat po kasaysayan. Na hindi naman po Muslim ang nagsulat. Hindi rin po Katoliko. Ibang relihiyon. Meron po ritong Hudyo, meron po ritong Muslim, meron po ritong Protestante. Iba-iba po. Ano po sabi rito? Page 326 ng The Religions. Christianity founded 30 common era. Founder, Jesus Christ. Malinaw po na sinasabi na si Jesus na pinaniniwalaan din nyo rin naman bilang isa. Yung po ang common ground namin actually ni Brother Rashid eh. Ang pagkakapareho po namin ni Brother Rashid ay pareho po kami naniniwala kay Jesus na mula sa Diyos. Pareho po kami naniniwala kay Isa ayon po sa inyong lengguwahe. Yun po ang aming pinaniniwalaan. Pero ito po tanong, at ito ang gusto kong marinig din mamaya kay Brother Rashid. Kung yung Isa o Jesus na pinaniniwalaan din nating pareho na mula sa Diyos ay nagtayo ng relihiyon, bakit kinakailangan pang magtayo ng panibago? Bakit pa kinakailangan magtayo ng sariling relihiyon kung meron na palang naunang nagtayo? Kaya nga po ang tanong ko kay Brother Rashid kanina, may nauna bang totoo? Sabi niya, hindi nawala yung totoo. May mga natira bang tao? May mga natirang tao pala sa totoo. Eh bakit hindi kayo umani doon sa mga natirang tao na totoo?
At ano yun? Yung natirang tao sa totoong pananampalataya. Basahin niya po ang referensya mamaya, aabangan ko po. Sabihin niya na yung Abrahamic na religion na yun ay yun yung totoo at hindi nawala, at ito yung Islam eventually. Yun po yung hahanapin natin. No? So una, ang tunay na simbahan dapat mula kay Jesus, o tunay na relihiyon. No, nagtayo siya ng relihiyon. Kaya nga po sabi sa Roma 10:3, ito po ang ating mababasa. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Ayan. Meron po pala talagang mga hindi nagpasakop sa katuwiran ng Diyos at nagtayo ng sariling kanila. Paulit-ulit ko pong sasabihin, no? Out of curiosity na rin. No? Hindi lang dahil gusto kong tibagin. Actually, hindi ko naman titibagin si Brother Rashid Indasan. Out of curiosity na rin. Kung hindi pala, kung nagtayo si Jesus ng simbahan na pinatutunayan ng mga kasaysayan, maliban na lang kung sasabihin niya muna yung mga kasaysayan kong libro, hindi totoo. Ano pong paniniwalaan ko? Yung mga libro na sinulat ng scholar o siya nagsasabi hindi totoo, mahirap po maniwala sa chismis. Hindi po ako naniniwala sa chismis. Ang pinaniniwalaan ko, yung kasaysayan na nasusulat sa mga aklat at yung Biblia bilang aking internal evidence. Ito po ang gusto kong marinig mamaya kay Brother Rashid. No? Sino ang nagtayo ng kanilang relihiyon? Kailan pinangunahan nino? Sino nanguna? Kailan nagpasimula at saan nagsimula? Yun ang dapat niyang malaman. At dapat nyo rin po itong makita at marinig. Pag hindi po natin narinig sa kanya o malabo, may problema. Kasi po, pag hindi po sa Diyos nangangahulugan, hindi totoo. Hindi 100% truth. Ang pinag-uusapan po natin dito, 100% truth. Yung 100% na katotohanan. No? Kaya nga po, ang ibig sabihin, ang hinahanap po namin yung original. No? Ayon sa Biblia, nagtayo si Jesus ng iglesia o simbahan. Baka sabihin, yung iglesia, hindi relihiyon yun. Saan nyo naman nabasa na ang church ay hindi religion? Ayon sa definisyon ng relihiyon. At kung ang kasaysayan po muli ang tatanungin, ano ba ang original? Sa pahina 334, ito po ang ating mababasa ng The Religions. Roman Catholic Church, 1st century. The Roman Catholic Church is the original and still the largest Christian church. Mga kapatid, mga kababayan, Biblia po at kasaysayan na nagpapatunay na may original na tinayo. Bakit kasasali doon sa hindi itinayong original? Bakit ka doon bibilang sa may nauna pa lang nagtayo, bakit bibilang ka pa o makikibilang ka pa sa itinayo na bago lang? May original pala. No, sasabihin nila na korap. Basahin din po natin. At ang tunay na relihiyon dapat nagsimula sa Jerusalem, hindi po sa Arabia. Mamaya po ipapaliwanag ko bakit. No, pero ang tunay na relihiyon dapat sa Jerusalem nagsimula. Bakit po? Tignan po natin. Muli kasaysayan. Pag sinabi niyong malito, patunayan niyo kung bakit malito. Muli, anong papaniwalaan ko? Ikaw o itong aklat kong hawak? The Knowledge Book, the New Book of Knowledge, Encyclopedia po. Basahin po natin. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Ang tunay po pala nagsimula, 2,000 taon na ang nakakaraan. Mamaya,
patunayan po ng ating kapatid na Rashid Indasan kailan sila nagsimula. At hanapin natin yung referensya sa dapat sinasabi doon. Opo, tatanggapin ko po na sinasabi sa Quran. Ang problema, yung Quran po, hindi ko pinaniniwalaan. Para po kami nagsasabunutan na dalawang kalbo na ang gagamitin niya, Quran, ang gagamitin ko, Biblia. Sabihin ko, Biblia totoo, Quran totoo. Nagsabunutan po kaming kalbo. Dapat po, referensya, susuportahan sapagkat ang kasaysayan na hindi magsisinungaling. No? Definidong sinasabi na 2,000 taon yung Jesus na pinaniniwalaan din naman ng ating mga kapatid na Islam ay natayo ng simbahan na iglesia. Ang tanong ko, bakit hindi kayo nakianit doon? Yun ang aking gustong marinig sa ating kapatid na Indasan. No? Ibig sabihin, ang relihiyon, tunay, 2,000 years ago po dapat nagsimula. No? Hindi po ba napakasimple lang na malaman ang tunay na relihiyon? Tinanong na po ba natin ito mga kapatid na Islam? At mga kapatid din na Kristiyano, para malaman natin ang totoo, kailan tayo nagtatag? Sino nagtatag at saan napatatag? Para malaman natin na ito ay totoo. No? Marami pa mong aspeto. Kung mali pala ako, di pabulaanan po ng ating kapatid na Rashid Indasan. Sabihin niya na hindi si Jesus ang nagtayo ng Katoliko. Sasabihin kanina yung apostles, yung discourse of the Apostle Creed. Hindi po tinuloy yung base. Hindi po ko nagtaka kung sinasadya o aksidente lang na hindi tinuloy yung basa. Kasi pag tinuloy po natin yung basa na nakalagay doon, yung the Holy Roman Catholic Church is a descriptive. Dinidescribe lang niya yung iglesia existido na. Kaya nga po, gusto kong malaman, sayang nga po, wala akong kopya din noon. Pero alam ko yun, nabasa ko yun eh. Hinahamon ko siya, patunayan sinabi, dipinito, na ito ang pangalan at ito, dito sa taon na ito, itinatag. Yun po ang hanapin natin sa kanya. Para mapabulaanan niya ako. At pabulaanan niya rin yung sinasabi ng kasaysayan na ang nagtayo ng aming simbahan ay si Jesus. At kung hindi si Jesus, sino? Baka may sec registration po kami. Pwede niyo po bang maituro? In fairness naman po sa ating mga kapatid na Islam, wala rin po silang sec registration. No? Kaya nga po, magandang talakayan ito. At sa bandang huli, sana, no, ay let's meet in the middle, no? Para sa isang mas magandang pagtatalakay ukol sa pananampalataya. Muli, tao po ang magdidesisyon. Tao po ang magsasabi kung ano ang totoo. Ito po kanina. Yung CCC. Ang binabalikan ko na po ay yung mga referensya na pinakita po ni Brother Rashid Indasan. Binasa niya po yung 841. Nakalagay doon, babasahin ko po ulit. The church relationship with the Muslims. The plan of salvation also include those who acknowledge the Creator. In the first place, amongst whom are the Muslims. These profess to hold the faith of Abraham. And together with us, they adore the one merciful God, mankind's judge on the last day. Sinabi po ni Brother Rashid Indasan, ligtas na rin pala tayo! Dapat tapos na ito! Wala naman po sinabi rito ligtas na po tayo. Ang mga Islam. Ang sinabi po, kabilang sa plano ng salvation. Hindi po sinabing ligtas na. At hindi rin po naman sinasabing ligtas na rin kami dahil kami Katoliko. Again, we do not monopolize salvation, neither the truth. Pero sana po paggagamit ng referensya, ipaliliwanag po ng tama. Tinanong ko po, kung nabasa po yung 846 at 847, tinanong ko po kung nabasa po yung 846, 847, hindi naman po napaliwanag po anong ibig sabihin doon. Babasahin ko po. Kailangan po magpapaliwanag ng CCC. Kami rin po. Mapapansin po ninyo, wala po akong binubuklat na Quran. Kasi po nire-respeto ko ang Quran. Ayaw ko pong banatan. Maliban na lamang, kung may tanong doon, kung di ko alam, hindi ko sasagutin. Honest po eh. No? Wala po akong tinatago, wala rin akong pinuputol. Tingnan po natin. Sana binasa na ni Brother Rashid eh, para malaman natin kung totoo ba.
Una, sinabi, ligtas na, nakalagay pala doon, plan of salvation. Kabilang lang pala sa plano ng salvation. At kung babasahin mo yung 847, ang 846 kasi nakalagay doon, there is no salvation outside the Catholic Church. Walang kaligtasan sa labas ng Katoliko. At nilinaw ito sa 847. This affirmation is not aimed at those who through no fault of their own do not know Christ and the Church. Those who through no fault of their own do not know the gospel of Christ or His church, but who nevertheless seek God with sincere heart and moved by grace, try in their action to do His will, as they know it through the dictates of their conscience. Those two may achieve eternal salvation. Pag alam niyo na po pala ang katotohanan, umalis ka pa rin. Doon po kami may tinatawag na sin of separation. Pero kung hindi mo alam ang katotohanan na may totoo palang tinayo si Jesus, pero sumusunod ka naman talaga sa magandang utos ng Diyos sa pagmamahal, pag-ibig at kapayapaan, merong salvation. Problema po, ipinaririnig ko po sa inyo ngayon ang katotohanan na may nagtayo pala at tayo po ang mag-decide. Muli, maraming salamat at magandang hapon. Hello, flash mic. Okay. Ngayon, magtatanong ko muli si Brother Rashid kay Paul sa loob ng 10 minutes. Okay, start. Okay, bigang ng Paul, wala ka na ba? Sabi mo kanina, ang tunay na reliyon ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. At ang reliyong ito ay God deposited, if I may, doon diniposito ng Diyos. God deposited the 100% through faith. Maaari mo ba kaming basahan sa internal evidence na ginagamit mo? Siyempre, siguro, number 1 Biblia, dahil yan ang ipinakilala nyo sa mga salita ng Diyos, at lumalabas Diyos ang nagsabi ng usap. Maaari mo bang mabasa? Meron bang sinabi ang Diyos sa Biblia na ang tunay na reliyon ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Muli, ang magpapaliwanag po ng Biblia ay kung sino ang nagmamayari ng Biblia. Kung pababasa pa sa akin, naniniwala pa siya dito sa Biblia. Ganito po yan. Regardless, tinatanong mo naman ako ngayon. Ako nagtatanong siya. Hindi na importante kung naniniwala ako o hindi. Ang kinukuha natin dito, biblical facts. Regardless kung naniniwala o hindi. Agnostic to. Kung malinaw bang nakasulat doon, at kanina tinutumindig ako malinaw nakasulat sa Quran, Islam ang binigay ng Diyos. Ngayon, sa Biblia ba, may nakalagay na ang tunay na reliyon, Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Mr. Moderator, sasagutin ko po yung tanong. Meron. Dahil amin yun Biblia namin. Kung meron po, saan pong chapter at anong talata? Papayag ka ba na ipapaliwanag ko na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na itong Iglesia kakain nga lang ng oras? Ganito po. Iglesia, so meron po bang verse? Nang muna po, verse. Mamaya may paliwanag. Meron po bang chapter at verse? Meron, marami. Hindi, isang verse lang. Hindi ko lang kontra yan. Maraming ibigay mo lang sa akin, anong chapter, anong verse, na ang Diyos ang nagsabi, ang tunay na reliyon ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. Huwag mo kami turuan kung ano ang mababasa namin. Ang sinasabi dito, kung mabasa mo pa, paniniwalaan. Hindi ko po kayo tinuturuan kung ano ang babasahin. Kayo ang nagsabi, may mababasa. Tinatanong ko, marami saan? Kasi hindi ko alam. Dahil nangutinay po ko kababasa nito, hindi ko nabasa ang Apostolika Romana. Ngayon, baka alam mo,
isend mo sa akin, sabihin mo sa akin yung chapter, talata, magtatanong ulit ako ng panibagong tanong. Papayag ka ba? Babasahin ko. Marami, ipapaliwanag ko. Kakain ang oras mo. Isa lang, chapter tsaka verse lang. Isa. Mateo Isa lang. 16:18. Mateo 16:18. Maraming salamat ha. Ngayon, babasahin ko yung binasa mo kanina. Mateo 16. Ha? Binasa mo 18. Mateo ba? Marcos? Ha? Mateo. Okay. Okay. Narinig ko na ito eh. Sa mga iglesia ni Cristo. Ang sabi dito, sa Mateo, sabi ni Cristo, eto, pakinggan mo. Ha? Sabi niya. Ha? Sa verse 10. Yan na. Hindi na. Anong oras na? Okay. Ang sabi ni Cristo dito, itatayo ko ang aking iglesia. Brother Paul, hindi ko naman nabasa dito, itatayo ko ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Gusto ko lang linawin, bakit mo nasabi, ito yung Iglesia Katolika Apostolika Romana, samantalang hindi naman yun ang nakasulat. Kung sasagutin ko nga, na binasa niyo kanina eh, ang pagkakaalam mo kasi ang pangalan lang, the Holy Roman Catholic Church, eh hindi niyo binasa eh, the descriptive of the church. O, babasahin po natin, sasabihin ko yung mga talata, sundan niyo po. O, susundan niyo po, babasahin ko yung mga talata. Sabi mo kasi, La Katolika, Apostolika, Romana. Sandali. Nag-iisa. Babasahin ko isa-isa. Sundan niyo. Sandali, ang matibay na binigay mo, kapatid, ay yung nakasulat sa Biblia. Nang sinabi mo, sabi ni Cristo, itatayo ko ang aking iglesia. Sabi mo dapat 100% na totoo. Kung 100% na totoo, bakit hindi sinabi ni Cristo, itatayo ko ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Kasi sabi mo, hindi pwede 25%, hindi pwede 50%, kailangan 100%. Ibig mo sabihin, hindi 100% yung sinabi ni Cristo. 100% yan. Kung 100%, Brother Paul, bakit hindi sinabi ni Cristo, Iglesia Katolika Apostolika Romana? Malinaw, sinabi sa banal na kasulatan namin yan. Doon muna po sa sinabi ni Babasahin Cristo. ko isa-isa. Tinuturuan mo pa si Cristo eh. Nilinaw na nga sa Maubos yung Biblia. oras ko eh. So, ayaw niyo ba? Doon po sa sinabi ni Cristo, wala pong Apostolika Romana. Wala po. Meron, marami sa Biblia. Diba? Okay. Ito. Para maging maliw, ilang oras na? 3 minutes na lang. Ngayon. Ito. May 12 apostol po si Cristo, di po ba? Para maging malinaw, kasi dapat kumbok na kagad, para wala nang paligoy-ligoy. Sa 12 apostol po ba ni Cristo, merong po bang nagturo doon na ang reliyon ay Iglesia Katoliko Apostolika Romana? Meron po bang, may mamabasa po ba kayo ng tinuro ng 12 apostol ni Cristo ay Iglesia Katolika Apostolika Romana? Yung tinuro po nila, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Meron po kayong mababasa? Meron? Saan po ba gusto nyo? External, internal? Internal po sa Biblia. Kaya yung tanong problema kung babasahin po sa amin. External, internal? Internal po. Isang talata. Hindi mo nabasahin. Mateo 18, 28, 19 hanggang 20. 18. Lumas 24, 47. So, nakalagay po doon yung Apostolika Romana. Sabi nyo kanina, itinuro. Ngayon gusto nyo lagyan ko ng... Oo po, ano yung sabi nyo? Ano pa talaga? Kasi ang sabi nyo, paano namin mararamdaman totoo yung Apostolika Romana? Hindi ko kasi maramdaman, Brother Paul eh. Gusto ko manamnam na yung Apostolika Romana ang totoo. Saan mo mababasa
na ito talaga ang tinuro ng 12 apostol ni Kristo. Mababasa ko, yan ang tinuro. Saan po? Ano po? Maraming talata. Pwede po bang mabasa ninyo kung anong talata ng Biblia na may nakalagay, Iglesia Katolika Apostolika Romana? Marami! Babasahin natin. Bakit po? Sige po. Oo, okay. Roma 1, 8 hanggang 7 hanggang 8. Ano Basa. nakalagay doon? Basa natin. Marami to. 1, 7 hanggang 8. Sa lahat ninyong nangasa Roma, mga iniibig ng Diyos, Mga nasa Roma, iniibig pa ng Diyos. tinawag na mga banal, Banal pa. sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa 8. Kauna-unahay, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat na ang inyong pananampalataya ay bantog Saan? Bantog sa buong sanlibutan yung pananampalataya. Di na ituro. Okay po. Sige, sige. Pananampalataya na yun, Katoliko kasi ang ibig sabihin ng bantog sa buong sanlibutan, kataholos ang ibig sabihin, universal. Katoliko yun. Okay, anyway. Mamaya natin tutulan niya kasi nagtatanong lang tayo. Okay. Pero, sabi mo kanina, hindi ninyo ginagawang exclusive ang salvation. Tama ba? Wala pa lang. Tapos ngayon, binasa mo yung katekism. Outside the church, there is no salvation. Tama po yun. At pinaliwanag ko yan. Pagkatapos, hindi ba magkasalungan yung sinasabi mo? Pinaliwanag ko. Hello, sandali lang po. Pwede ba sa susunod na question and answer portion nyo, pag oras may papabasa, i-stop natin muna sandali ang time. Kasi naghahanap po tayo ng katotohanan dito eh. Ano pa? Yung last question, kung sasagutin. Sige. Sabi niya po kanina, sinasabi po pala namin there is no salvation outside the Catholic Church. Pinaliwanag ko po kanina malinaw. Hindi lang po ata narinig ni kapatid na Rashid ng Dasan. Na pag alam mo na ang totoo, pero hindi ka pa rin nakabilang, medyo may problema doon. Pero kung hindi po naman totoo, tulad po ng ating mga kapatid na Islam, na maganda rin naman po ang tinuturo, pag-ibig, kapayapaan, may kaligtasan po. We do not monopolize salvation. Okay, so sa next question and answer, mamaya, pagkatapos ng stand ni Indasan, sa tuwing papasahin po yung, halimbawa may papapasa si Brother Paul kay Indasan, may i-stop po natin ang time. Tapos tutuloy natin ang oras kapag sa next question. With the permission, kailangan po ng permission ng moderator. Okay? Okay, for the stand ni Indasan for 20 minutes, start. 20 minutes sa next stand. Okay, start now. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ang lahat po ng paborit po sa salamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Bago ko ituloy yung ilang minutes ako ngayon? 20 minutes, okay, bibilisan ko. Bago ko ituloy yung isang argumento ko bakit ako tumututol ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ay hindi galing sa Diyos, meron na akong gustong punahin. Kayo na pong bahalang magpasya. 100% siya ng 100%. At sinasabi niya pang internal evidence. At sinasabi niya pang ayaw niyang gumamit ng Biblia. Pero para kay palagay ko, Brother Paul, sabihin mo lang ang totoo. Totoo ba na kaya mo ayaw gumamit ng Biblia kasi ayaw mong maging self-serving, katulad na sinasabi mo kanina? Kaya ayaw mong gumamit ng Biblia, mabibisto ka. Kasi wala naman dito, Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Alam ko yung binasa mo kanina, sabi mo pa nga panahon pa ng Betamax, nakikipag-debate na ako Hindi naman Betamax pa sinabi mo. Ano ba? BCD naman, BCD. O VHS. Okay. Anyway,
Bakit ako tumututol? With all respect, mga kababayan Katoliko ha, debate ito. Hindi lahat ng aking sasabihin ay kaaya-aya sa inyo. Ngunit ako po ay kaibigan naman po tayo. Ha? Ngayon, bakit po man-made po? Hindi ako conforme sa sinabi ni Paul kanina eh. Hindi raw mahalaga ang doktrina para malaman ang totoo ang reliyon. Hindi totoo yun. Eh kung ang doktrina mo supply, talagang hindi galing sa Diyos. Ito unang-unang higit na tinututulan ko sa Katoliko. Bakit? Kung totoo 100%, ang Roman Catholic Church, bakit ang doktrina ay inimbento lang later on, daang-daang taon na, wala na si Jesus dito? Bakit? Una, yung salitang Trinity. Sa salitang Trinity, tuloy-tuloy mo kapatid. Ha? Dito, inimbento yung salitang Homousios at Theotokos. Wala po yan sa dating paniwala eh. Mababasa mo ba na tinuro ni Kristo yung salitang Homousios at saka salitang Theotokos? Mamaya papaliwanag po natin yan. Sa Trinity, there are three distinct persons in one God. The Father, the Son, and the Holy Ghost. Hindi po ako naniniwala na ito po'y katuruan. Even by the Bible themselves. Meron po tayong evidence. Tuloy. Ha? Yan, kanina, mamaya, babalikan po natin yan. Sige po. Ha? Ito po yung mga, this dogma is the result of church thinking mainly during the 3rd to 5th century. Yan po yung batayan ko. Kailan nagsimula yan? 300 hanggang 500 na after Christ. Yung salitang Trinity na invento lang. Ngayon, yung salitang Homousios. Babasahin natin yung salitang Homousios. Pakibasa. Yung Bible. The word, New Bible Dictionary 1982. The word Trinity is not found in the Bible. The word Trinity is not found in the Bible. Ay, wala pala sa Bible. Saan yung kinuha yan? Eh kasi in-invento yan. Ni Tertullian. Siya ang unang-unang gumamit ng salitang Trinitas. Tatlo. At para may paliwanag yan ng mainam, kasi tinututulan nila si Arius, na isa naman church father din. Sila nagkukontrahan eh. Sila nagtatalo-talo eh. Bakit? Kasi wala pa namang Biblia nun eh. Mamaya papaliwanag ko ulit. Bakit? Kasi it did not find a place formally. Pakibasa. It did not find a place formally in the theology of the church till the 4th century. Kita mo, halos 400 taon na. Wala pa rin yung formal theology about Trinity. Eh yan ang pinakapundasyon nila, yung Trinity. It is not a biblical doctrine. Pakibasa. It is not a biblical doctrine in the sense that any formation of it can be found in the Bible. Scripture does not give us a formulated doctrine of the Trinity. Encyclopedia Americana. Sige, Encyclopedia Americana 1956. Christianity derived from Judaism, and Judaism was strictly Unitarian, believing in one God. The road which led from Jerusalem to Nicaea was scarcely a straight one. Or 4th century Trinitarianism did not reflect accurately early Christian teaching regarding yung 4th century Trinitarianism, yung turo patungkol sa Trinity, did not reflect accurately early Christian teaching. In other words, hindi yan katuruan nung totoong Christian teaching. Kaya huwag mo sabihin kayo yun. Huwag mo akining kayo yun. Kung meron mang early followers of Christ noon, hindi kayo yun, sapagkat mismo kasaysa, encyclopedia na yan, nagsasabi, umaamin, yung Trinity is not a accurate early Christian teaching regarding the nature of God. It was. On the contrary, a deviation from this teaching. Ayan, tandaan po ninyo ha.
Oh, Encyclopedia Americana yan. Hirap tutulan yan. Oh. Ngayon, Catholic Encyclopedia. Ano sinasabi ng Catholic Encyclopedia? Tuloy. The New Catholic Encyclopedia, 1967. The formulation one God in three persons was not solidly established, certainly not fully assimilated into Christian life, and its profession of faith prior to the end of the 4th century. Aba, 400 years pabalik, walang Trinity, brad, wala. Bago lang yan. Ngayon, nung unang-unang konselo, Council of Nicaea, inimbento yung salitang homousios. Ano yung salitang homousios? Homousios, with the Father, one in being with the Father, para patunayan si Kristo, co-substance ng Diyos, katulad din ng Diyos, kapantay ng Diyos, inimbento yung salitang homousios. Bakit? Sapagkat yung homousios, ang tanging terminology magagamit nila para ma-refute si Arius na hindi naniniwala mo si Kristo ay Diyos. Kaya lang, ang tungkol ni Arius, paano mong sasabihin si Jesus ay Diyos din? Pero hindi siya ang Ama. Kapag ang Ama o ang Diyos ay Diyos, si Kristo ay Diyos, dalawa na ang Diyos na yun. Sabi ni Arius, tama naman eh. Nag-invento sila ng terminology para may paliwanag yung kanilang inimbentong doktrina. Kaya, nung 325 after Christ, inimbento nila yung salitang homousios, that Christ is co-substance with God. Kung ano yung Diyos, ganun din si Jesus. Eh, teka lang, di dalawa na silang yung Diyos? Hindi, isa pa rin. Ngayon, tuloy. Kaya sabi, yun ang tinutulong nila si Arius. Si Arius, by the way, ay isa po pare sa Alexandria. Oh. Ngayon lang, hindi natapos dyan. Hindi natapos dyan ang usapin. Nagkaroon pa ng Council of Constantinople. Bakit? Sapagkat noong 325 after Christ, ilang minutes lang? 11 minutes. Okay. Di, eto na. Na-define na yung 325 after Christ. Ano si Jesus? Kapantay ng Diyos. Nagbutuan eh. Nag-council. Eh, hindi pa tapos. Paano may Holy Spirit? Hindi pa kasama. Kaya nung nagkaroon ng council na naman, nagtalo na naman sila. Kaya, sa pamamagitan po ng tatlong pare, sino po yung tatlong pare na yun? Ha? Okay? Sige, mamaya na. Okay, mamaya na. Sino ang okay, tuloy. Basil of Caesarea, Gregory of Nyssa, Gregory of Nazianzen, tatlong theologian from Cappadocia, sa Asia Minor, sila po ang nag-imbento, nagsabi na ang Holy Spirit ay fully God. Diyos din ang Holy Spirit. Ha? Sila nag-imbento niyan eh. Nakita mo yung doktrina gradual?